Sa sandaling yun, sumabog ang tinig ni Xiang Wan, puno ng galit at apoy. Jiang Bei, nandito ka pala, ngunit malamig na parang yelo ang sagot ni Jiang Bei, walang bakas ng takot. Wala akong balak pumunta rito, pero nang makita ko ang isang baboy ramo na umatake sa dalawang batang babae, natural na responsibilidad kong protektahan sila, tingnan mo kung gaano ko kagaling hinawakan yun. At sa katahimikan ng paligid, biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng system. Nakakuha ka ng 166 na rage points mula kay Xiang Guan. Nagigting ang mukha ni Xiang Guan, kumislat ang labi. Tinawag mo ba akong baboy ramo? Ngumisi si Jiang Bei, malamig at mapanukso. Tumitig ka lang sa salamin, maniniwala ka rin sa akin. Muling nag-anunsyo ang system, nakakuha ka ng 366 na rage points. Nagngalit ang ngipin ni Xiang Guan, ang tinig ay puno ng puot. Basura kang cultivator, paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin? Ngunit mariin ang sagot ni Jiang Bei, parang talam ng espada. At least ako ay tao, hindi ko sinisira ang mukha ng iba dahil nadumihan ang mukha ko. Ikaw ang pinakakadiring babae na nakita ko sa buong buhay ko. Pagkatapos ay lumapit siya sa maliit na batang babae, ang tinig ay biglang naging banayad, parang haplos ng hangin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Anong nangyari dito? Bakit kanya tinatreto ng ganyan? Huwag kang matakot, hanggat nandito ang kuya mo. Kahit ang tatay niya ay hindi ka magagalaw. Luhaang ipinaliwanag ng nakatatandang bata, bawat salita ay parang sugat na muling bumubukas. Napakasamang tao ni Ate Xiang Guan, palagi siyang pumupunta sa baryo namin para mambuli. Kinukuber niya ang pera ng aming mga magulang at lolo't lola, at sa tuwing nagkakasalubong kami, sinasaktan niya kami ng walang dahilan. Kung hindi kayo dumating ngayon, sisirain niya ang mukha ng aking bunsong kapatid habang buhay. Noon pa, binulag niya ang aking ama, nagmakaawa ang ama ko, pero sinira pa rin niya ang mga mata nito. Kumunat ang noo ni Jiang Bei, ang tinig ay mabigat na parang kulog. Kung pangit ang mukha ng isang tao, hindi yun malaking problema, pero kapag bulok ang puso, hindi sila karapat-dapat mabuhay sa lipunan, ang babaeng ito ay tunay naman siya ng sangkatauhan, at ngayon, tungkulin kong alisin ang mansang yon. Tumango ang bata, pilit na matatag, tama kayo. Si Ate Xiang Guan ay malupit at kadiri. Ngumisi si Jiang Bei, puno ng panunuya, ano pa bang aasahan mo sa isang baboy? Ang mga tulad niya ay dapat nasa kulungan, ang pagpapalaya sa kanya ay pinakamalaking pagkakamali ng lipunan. Galit na galit, sumugod muli si Xiang Guan sa mga bata, ngunit mahinahong humakbang si Jiang Bei. Ang tinig ay parang paalala ng kapangyarihan. Kumpara noong una, sobrang laki ng itinaas ng lakas ko. Nasa ika-6 na yugto na ako ng key gathering, hanggat nakatayo ako rito, hindi mo magagalaw ang mga batang ito. At sa isang iglap, ibinalibag niya si Xiang Wan sa lupa, malamig ang kanyang titig, parang yelo na tumatagos sa kaluluwa. Kung may natitira ka pang kahihiyan, humingi ka ng tawad sa mga batang ito, sapat na ang nawala sa kanila dahil sa iyo. Nagngalit ang ngipin ni Xiang Wan, sumigaw ng puot. Jiang Bei, huwag kang lumampas, ngunit bago pa siya matapos, isang malakas na sampal ang dumagundong sa kanyang mukha. Napakasama ng pakiramdam ko ngayon, kaya gawin mo ang eksaktong sinasabi ko, kung hindi, kahit ako ay hindi alam kung anong gagawin ko susunod. Muling sumigaw si Xiang Wan, puno ng galit, kailan ka pa naging cultivator? Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, isa pang sampal ang damapo sa kanyang mukha, malamig na tinig ni Jiang Bei ang sumunod. Sinabi ko sa iyo na humingi ng tawad, hindi magsalita. Ano, akala mo ba kung sino ka? Ngunit mariin ang sagot ni Jiang Bei, parang hatol ng langit. Gawin mo na lang ang sinabi ko at humingi ka ng tawad sa mga batang ito. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay tinakat mo sila sa mismong pagdating mo. Sa totoo lang, hindi ako nananakit ng babae, pero hindi kita itinuturing na tao. Kaya hindi ako nakukonsensya kapag sinasaktan kita. Nang marinig ang mga salita ni Jiang Bei, kumislap ang mga mata ng mga batang babae, parang mga bituin sa gitna ng dilim. So ang kuya pala ay aming tagapagligtas, pinutektahan niya kami, at ngayon ay tinuturuan niya ng leksyon ang matabang baboy na ito. Mahinahong sagot ni Jiang Bei, malamig ngunit puno ng bigat, ito na ang huling sampal ko. Umaasa ako na pagkatapos ng araw na ito, huwag mo nang gagawin muli ang ganitong kasamaan. Muling umalingaw-ngaw ang system, nakakuha ka ng 66 na rage points mula kay Xiang Wan.
Excited na bulalas ng maliit na bata, puno ng tuwa, "Kuya, ang galing niyo." Nahihiyang kumamo sa ulo si Jiang Bei, parang mandirigmang biglang naging bata. Hindi naman ako ganun kagaling." Ngunit ang mga mata ni Xiang Wan ay naglalagablab, puno ng puot. "Jiang Bei, tama na ang ginawa mo para sa araw na ito. Pero tandaan mo itong mabuti, hindi ko palalampasin ang kahihiyang ito. Balang araw, mapagtanto mo kung gaano kalaki ang pagkakamaling ginawa mo." Ngumisi si Jiang Bei, malamig at mapanukso, "Mukhang hindi mo pa rin maintindihan na wala kang kwenta sa harapan ko. Kailangan mo pa ng ilang sampal para matuto ka ng leksyon. Kung nakatayo ka pa rin sa harapan ko pagkatapos kong bumilang ng 3, hindi maganda ang kahahantungan mo." At bago pa man matapos ang kanyang salita, agad na tumalikod si Xiang Wan at tumakbo palayo, parang hayop na sugatan. Kinabahang bulalas ni Peigu, ang tinig ay nanginginig. "Binata, iyon ay ang binibini ng pamilya Xiang Wan, hindi ba't masyado ninyong pinakalabisan?" Ngunit tiwala ang sagot ni Jiang Bei, parang haligi ng bundok, "Relax lang, mabilis ang pag-usad ng cultivation ko, at kapag nakita ng tatay ko kung gaano kabilis ang pag-level up ko, tiyak na matutuwa siya, garantiya ko, patatawarin niya ang maliliit na insidenteng ito." Nag-aalalang sagot ni Peigu, halos pabulong, "Pero natatakot ako." Sa oras na yon, humakbang ang nakatatandang batang babae, ang tinig ay puno ng tapang, "Kuya, lahat ng nangyari dito ay dahil sa akin at sa aking kapatid. Kung kayo ay mapapahamak dahil dito, ibunto niyo sa akin ang lahat ng sisi, handa akong managot." Ngumiti ng marahan si Jiang Bei, parang ilaw sa dilim, "Bata ka pa, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na ganito." Ngumuso ang batang babae, mariin ang sagot, "Hindi na ako ganun kabata, huwag niyo akong maliitin." Napansin ni Jiang Bei ang sirang palayok ng tubig sa lupa, at ang kanyang tinig ay naging mabigat, puno ng pagninilay, "Nasira ang palayok niyo, di ba? Ibig sabihin kailangan niyong kumuha ulit ng tubig." Malungkot na tumango ang bata, "Oo, kuya, napakalala ng baha ngayong taon, kailangan naming maglakbay hanggang King Iron Mountain para kumuha ng tubig, halos 10 kilometro ang layo, at puno ng matatarik na burol ang daan." Napaisip ng malalim si Jiang Bei, ang tinig ay parang hatol ng langit, napakalayo ng pinagkukunan ng tubig, kaya hindi posible ang pagsasaka gamit lamang ang tao. Kahit gaano kahirap ang tao, hindi sila makakapagdala ng sapat na tubig mula sa 10 kilometro, kung ito ay modernong panahon, pwedeng gumamit ng tubo. Teka, ang mundong ito ay may tubo rin. At sa kanyang mukha, sumilay ang ngiti ng isang mandirigmang may plano, "Mayroon akong napakagandang ideya. Simula ngayon, hindi na kailangan ng mga taga-baryong ito na pumunta sa tubig, ang tubig na ang lalapit sa kanila." Nagulat si Peigu, ang tinig ay puno ng pangamba. "Pero, binata, magkakaroon yan ng napakalaking halaga." Ngunit tiwala ang sagot ni Jiang Bei, parang hari na nag-uutos, "Ang malalaking proyekto ay natural na nangangailangan ng pera. Sabihin mo sa tatay ko na bigyan ako ng 50,000 silver taels, magtatayo kami ng daanan ng tubig patungo sa baryong ito." Nakatulala si Peigu, hindi makapaniwala, "Binata, seryoso ba kayo?" Nag-krus ng braso si Jiang Bei, malamig ang tinig, "Mukha ba akong nagbibiro? Binibigyan kita ng 15 minuto, dalhan mo ako ng mga manggagawa at ng pera, magsasaka ulit ang baryong ito, at sa pagkakataong ito, tutulungan ko silang magtagumpay." Agad na tumango si Peigu, puno ng paggalang, "Opo, binata." Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang nakatatandang batang babae kasama ang kanyang lolo, magalang na yumuko ang matanda, ang tinig ay puno ng paggalang. "Binata, ako ang puno ng Qinli Village, naikwento na sa akin ng aking apo ang lahat ng nangyari dito. Maraming salamat sa pagliligtas sa aking mga apo." Humakbang din ang anak ng puno, ang tinig ay nanginginig sa emosyon, "Oo, binata, iniligtas ninyo ang aking mga anak na babae, malaking pabor ang ginawa ninyo sa aming pamilya." Mahinahong sagot ni Jiang Bei, malamig ngunit puno ng bigat, "Hindi yun malaking bagay. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang disenteng tao. Sa totoo lang, puno, sakto ang pagdating ninyo. Pinaplano kong ibalik ang Qinli Village at gawin itong maunlad muli." Nagulat ang puno, ang tinig ay puno ng pangamba, "Pero, paano? Sobra na kaming naghihirap, paano magbabago ang baryong ito?" Tiwalang ipinaliwanag ni Jiang Bei, parang isang general na nagbabalangkas ng digmaan, "Ang aking plano ay magbabago ng lahat, at mangyayari ito ng napakabilis.
May 3 hakbang. Una, gagawa tayo ng daan mula King Iron Mountain patungo sa baryo para madaling damaloy ang tubig dito. Pangalawa, sa halip na magtanim ng ordinaryong pananim, magtatanim tayo ng kakaibang prutas at gulay, magtatanim din tayo ng iba't ibang pananim bawat panahon. Pangatlo, bubuo tayo ng trade team, sasama rito ang mga mangangalakal at batang manggagawa, ibebenta nila ang ating kakaibang produkto sa mga kalapit na lugar. Dahil magiging espesyal ang ating mga paninda, magbebenta ang mga ito sa mataas na presyo, ibig sabihin, lahat ng tao rito ay kikita. Naging emosyonal ang puno, ang tinig ay nanginginig, binata, hindi ka panipaniwala ang inyong mga pamamaraan, hindi namin akalaing may darating na tulad ng tagapagligtas upang tulungan kami. Ngumiti si Jiang Bei, malamig ngunit puno ng pangako, sa taong ito, ang baryo ninyo ay hindi magbabayad ng anumang buwis, at sa susunod na taon, babawasan natin ang buwis sa 20% na lamang. Naging lubhang nagpapasalamat ang buong baryo, ang tinig ay sabay-sabay na umaalingaw-ngaw, binata, para kayong Diyos sa amin, sa ngalan ng buong baryo, maraming salamat, gumawa kayo ng hindi namin maisip na kabutihan para sa amin. Agad na tinulungan ni Jiang Bei ang matanda na tumayo, ang tinig ay puno ng paggalang, lolo, huwag kayong yuyuko, hindi nyo kailangang lumuhod sa harapan ko. Ngunit biglang may ilang taong lumapit mula sa likuran, isa sa kanila ang ngumisi, puno ng panunuya, anong sinusubukang gawin ng patapo na si Jiang Bei ngayon, palagi siyang nagiging sanhi ng gulo, at ngayon ay gumagawa na naman ng bagong kalat, akala niya ba ay kaya niyang baguhin ang mga alituntunin ng buwis ng mag-isa. Ang lalaki ay si Liang Heshuan, isang cultivator sa ika-9 na yugto ng Qi Gathering, tiningnan siya ni Jiang Bei ng tamad, ang tinig ay malamig, una, sabihin mo kung sino ka nga. Kinabahang ipinaliwanag ng puno, ang tinig ay mabigat, siya ang pangalawang binata ng pamilya Liang, tulad ninyo, kabilang siya sa isa sa 4 na dakilang pamilya. Nag-anunsyo ang system, nakakuha ka ng 66 na rage points mula kay Liang Heshuan. Ngumisi si Heshuan, puno ng panunuya, sinabi sa akin ni Chenjo na sobra ka ng naging mayabang kamakailan. Noong una, hindi ako makapaniwalang ang taunang tulad mo ay kayang kumilos ng ganyan kapalagayang loob. Pero ngayon ay nakikita ko na mismo, lumakas nga ang loob mo. Tumawa si Jiang Bei, malamig at mapanukso, so, isa ka pala sa mga kaibigan ng patapo na yon, may nagsabi noon na ang mga baboy ay laging magkakasama, at sa totoo lang, tama sila, mukhang si Chenju ang leader ng baboyan ninyo. Nang marinig ito, agad na sumabog sa galit si Heshuan at sumugod, ang tinig ay parang kulog, matagal nang walang nananakit sa iyo, malamang nakalimutan mo na kung paano kumilos, ngayon. Ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng magandang asal.